ito yung sinasabi ko kanina. Kanina pinag-usapan natin si pangalan niya, si Kiko Barsaga. Ang sabi natin mga kababayan, hindi na totoo kung yung suporta na meron si Sara Duterte noon ay hindi nakapareho ng sa ngayon. Oo. Kasi mga kababayan, marami na rin hong namulat. Marami na hong namulat sa kabalbalan ni Sara Duterte. Oo. At marami na hong nabubwisit sa kanya. Kaya hindi na ho yun, it doesn't hold true. Ito yung isa sa mga halimbawa natin. Although ako personally, mga kababayan, hindi na ho ako naniniwala sa mga survey. Personally. Pero kung totoo to, mga kababayan, ito ay significant. Kasi considering na dinaya na nila yung sample, ito pa rin yung nakuhang resulta, o di may nangyayari na. Oo. Oo, may nangyayari na, guys. Meron ng nagaganap. But let's see. Again, personally, ako hindi na ako naniniwala sa surveys dahil sa response bias. Lalong-lalo na yung mga taga Mindanao. Oo, kasi obviously, ang nagpapataas na lang ng numero ngayon ni Sara Duterte ay yung mga kababayan niya sa Davao City. Pero ito nga, mga kababayan. Pakita ko sa inyo. Yan. Over the weekend, habang inintay ho natin matapos ang bakasyon, kumalat po, mga kababayan, itong survey na ito. Yan. Kumalat. Pinalita ho ito ng Global Daily Mirror na dati ay parang something Global Daily Mindanao yata, something. Or Mindanao Mirror, something. Sabi, approval and trust scores of PBBM and VP Sara fall in Publicus surveys, mga kababayan. Survey pa lang. Partida, Publicus pa yan. Yan na yung yan yung survey firm na pag-aari ni Malutikia, ni Maltik. At mukhang hindi kinaya, guys. Hindi kinaya. Hindi kinaya, guys. Oo, hindi kinaya. Oo, kahit na may response bias, hindi pa rin kinaya, guys. So ating sinabi, wag natin masyado pansinin kay BBBM kasi expected na natin yan kasi mga taga Mindanao, ang respondents nga kung taga Davao City ang mga kinuhaan nila ng survey, di alam na natin kung ano yung resulta, di ba? Alam na natin. So wag na natin pansinin yan. Alam nating resulta yan ng response bias. Ang tingnan natin, ito kay Sara. Yung approval rating niya, 28% from 34%. Bumaba. From 34% to 28%. Approval rating. Trust rating, from 31% to 26%. Oo. Laki, no? Mga 6 percentage points. Di ba? Laki. Bumaba. So, ano nangyari? Ba't hindi kinaya? Hindi kinaya? Kahit Davao City, hindi kinaya? Kahit sa Davao at sa Cebu nag-survey, hindi kinaya yung numero. Oo. Diba? Babae. Nagulat ako dito, guys, kasi hindi ko talaga ine-expect. Hindi ko ine-expect na bababa. Kasi nga, may response bias nga. Ano yung response bias? Response bias is kapag ikaw ay nag-survey sa isang lugar na alam mo na yung kanilang sasabihin sa'yo ay pabor doon sa sila-survey mo. So, halimbawa, nag-survey ka ng trust and approval rating ni Sara Duterte sa Davao City. O di alam mo na may response bias ka. Diba? Kasi Davao City yun. Baluarte yun nila Sara Duterte. Diba? So, kapag dadalhin mo yung same survey na yun sa Davao City,
Pero si PBBM ang iladadalin mo, o di mas mababa. Kasi nga, galit sila kay PBBM. May response bias din. Pero yung response bias is negative. Kay Sara, it's positive. Pero kay BBM, it's negative. Pero in this case, mga kababayan, maski merong response bias, hindi kinaya. Hindi talaga kinaya. Oo. Bakit naman? Baka nagbago ng sample. Iba na yung sinurvey, di na yung mga Sara supporter, mga Duterte supporter. Ganun eh. Parang ganun ang mangyayari dito, guys eh. Bababa na raw lagayan, sabi ni Elmer Frades. Oo. Or baka ewan ko, di ba, kung medyo, but anyway, hindi ko na i-verbalize. Pero bumaba siya. Ano yung reason sa pagbaba? Apparently, mga kababayan, ito yung reason sa pagbaba ng survey. Ito yung reason. Ayan. So, Ferdinand Marcos Jr.'s ratings continue to decline with approval dropping to 19% from 22% in Q4 of 2025. Trust falling to 13% from 15%. So, medyo pa naman siya. Nasa loob pa siya ng margin of error. Diba? 19, 20, to nasa 3% pa lang, 2 to 3%. So, nasa loob pa siya ng margin of error. Hindi siya ganun kalala yung pagbaba. Kumbaga, it's just the standard, kumbaga standard lang siya na tibok. Parang tibok niya. Ganun din sa niya sa trust rating niya, 2 percentage points lang yung binaba. Pero hindi siya significant. It's not significant. Ngayon, sabi ni Publicus, this erosion is driven by 3 key issues. Number 1, perceived failure to hold a big fish accountable in the flood control controversy. Yan Dito pa lang sa question na to eh. Oo. A big fish. So, ibig sabihin, kung saan man sila nag-survey, iniisip nila ang big fish ay si Martin Romualdez. Kasi A lang naman. A big fish lang naman eh. Hindi naman sinabing big fishes. Oo. Oo. Isa lang naman ang sinasabi nila eh. Quote unquote, a big fish. Oo. So alam na natin yan. Given na yan. Ngayon, nakakatawa lang, ano kaya itsura ng questionnaire? Oo. Ano kaya ang itsura ng questionnaire? Baka kasi, di ba? Baka kasi naka-impluwensya yung questions doon sa beliefs ng kung sino man yung sumasagot ng survey. Pero, yung pagkaka-word lang na a big fish, ibig sabihin, isang tao lang. Pag isang tao lang, kung DDS ka, ang iisipin mo, Martin Romualdez lang. Given na yun. Oh. Given na yun. Martin Romualdez lang. Ano pa? Backlash over the transfer of former President Rodrigo Duterte to The Hague despite the Philippines withdrawal from the Rome Statute. Okay, number 2. So alam na agad natin kung saan nag-survey tong si Publicus, di ba? Alam na natin. Alam natin kung saan siya nag-survey. Kasi hindi naman national issue yan eh. Yung si Digong, hindi naman national issue yan. Oo. Pero kasi baka nandoon siya sa multiple choice of questions. Halimbawa, ang question, alin dito ang dahilan kung bakit wala kang tiwala kay President Bongbong Marcos? Number 1, walang nahuling big fish sa flood control. Di ba? Depende rin kasi yan sa survey question. Number 2, dinala si Rodrigo Duterte sa The Hague kontra sa batas ng Pilipinas. Ganon. Pwede kasing ganon eh.
Kaya kailangan din makita yung yung kung magiging transparent itong mga to. Sagarin nila yung transparency. Sagarin nila. Pakita nila kung saan sila nag-survey. Isama na sa demographics. Saang region sila nag-survey, saang city. 'Di ba? Sinasabi naman ilang respondents, gender, social status, gender, average income, etc., etc. So, kung magpapaka-transparent sila sa surveys, sagarin na nila para masaya, 'di ba? And ito pa, last, dissatisfaction with the government's handling of rising fuel prices. Ayun. Bago lang yan, Bago lang yan. Kailan ba itong survey na to? Kailan ba itong survey na to? Parang ngayon lang din yata ito Parang March 20 something to 26 yata. Oh. Anyway, kay Sara Duterte naman, ito matindi. Vice President Sara Duterte posts sharper declines, with approval rating falling to 28% from 34%. So that's around more or less mga 6 percentage points. And trust to 26%. So significant 'yon. Significant 'yon. Ibig sabihin, malaki yung pagbagsak. At mas marami yung nawalan ng tiwala kay Sara Duterte. 28% from 34%. Napakalaki niyan. Significant yan. Wala sa margin of error yan. Lampas-lampas sa margin of error yan. Ang margin of error is +3 -3 usually. Pero to, laki. 6%. Ayan. Although she remains the highest rated among top officials, her ratings are weighed down by, ano yung nangyari? The filing of 4 impeachment complaints. I find this very interesting. Developments in the ICC case involving her father, former President Rodrigo Duterte, 15%. So, ibig sabihin, mga kababayan, ang weird kasi, yung kay President Bongbong Marcos, mababa yung kanyang trust rating and approval rating because dinala daw niya si Digong sa The Hague. Isinuko sa The Hague. Okay. Kay Sara Duterte, mababa rin, yung pangalawang reason kung ba't siya mababa, ay dahil yung tatay niya ay nasa The Hague. Weird. Ano kaya nangyari doon, no? Di ba? Siguro naka-apekto dyan is yung palagi niyang pag-absent. Ang naka-apekto dyan, siguro pinaganda lang yung sentence or whatever. Pero, kung talaga nagpapaka-honest to goodness itong si Publicus sa kanilang survey form or sa kanilang questionnaire, pwede naman nilang sabihin na the frequent out of country trips of Sara Duterte. Di ba? Pwede naman ganun. Again, kailangan natin makita yung questionnaire para we can definitively say kung merong bias or if it elicits a response bias from the sample. Oo. Doon sa mga ini-interview. Pero ang weird Hindi ko kasi ma-connect yung yung development sa ICC case kung paano siya naka-apekto kay Sara. Except dahil doon sa mga foreign trips niya. Yun ang tao dito. Yun ang pinaka nakikita akong dahilan. Yun ang pinaka nakikita akong dahilan. Lagi siyang wala sa Pilipinas. So yun. Nakikita siya as lazy, incompetent, whatever. Both of which are true. Pareho naman totoo yun, guys. Tamad siya
at inkompetensya. Parehong totoo yun, guys. Ayan. Okay. Tapos, pangatlo is her own statements expressing regret over supporting Ferdinand Marcos in 2022. Imagine mga kababayan, yung kanya mismong statement na nagsisisi siya na sinuportahan niya si PBBM noong 2022 ay nakasira din sa kanya. My goodness! Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, mga kababayan, ang nagpapataas din sa numero ni Sara Duterte, meron pa rin mga pro-admin na naniniwala sa kanya. Tapos, ngayon lang sila nahimasmasan. Ngayon lang sila nahimasmasan, mga kababayan, after nung mga naganap. Oo, yun ang... Ang weird eh. Ang weird. These factors highlight growing political vulnerability and concerns regarding transparency and accountability. Sabi natin, Trexie, ibig sabihin ng budo lang siya. Oo, correct. So, siguro, unti-unti na rin nakikita ng taong bayan kung paano ginamit ng mga Duterte si PBBM para makakuha ng posisyon sa national. So, siguro, ang weird kasi wala tayong kopya nung wala tayong kopya nung questionnaire. Kasi para makakuha ka ng questionnaire, kailangan mo mag-register. Ayoko naman mag-register sa kasi masasama ako sa mailing list ng Publicus. Ayoko maisama sa mailing list ng Publicus. Oo. Makuha pa nila email ko. Diyos ko. So ayun, mga kababayan. Pero bumagsak. Mga 6 percentage points. Tama? Oo. Dun sa trust rating niya, mga 5 percentage points. Significant yan. Very significant yan. At again, according to Publicus itself, humihina si Sara Duterte dahil sa concerns regarding transparency and accountability. Ngayon, mga kababayan, I think, akala ni Sara Duterte, mamamanipula niya uli ang sambayan ng Pilipino dahil hindi siya humaharap sa impeachment trial niya. Hindi siya humaharap sa impeachment trial niya. Ako, personally, naniniwala ako na isa ho sa mga dahilan yun kung bakit bumagsak si Sara Duterte sa kanyang survey. Kasi nga, hindi niya sinasagot yung mga tanong. Kasi tayo, mga kababayan, tayo hong mga hampas lupa. Normal lang kasi sa atin eh. It's basic. Kumbaga, basic lang sa atin na kapag ikaw ay inakusahan ng isang tao ng isang krimen, papatunayan mong mali siya, di ba? Sa social media nga lang, ganun na tayo eh. Kapag naikipagbardagulan tayo sa social media, ang goal natin is patunayan na mali yung kabardagulan natin, di ba? Ganun naman tayo eh. Pero kay Sara kasi, iba. Kay Sara, ang dating is, iniiwasan niya yung kanyang impeachment trial. At sa pag-iwas niya, maraming mga tanong ay hindi nasasagot. Ang lala ng mga tanong tungkol sa kanya, guys. Ang lala ng mga tanong sa kanya. Ang lala ng mga tanong. 625 million pesos na confidential funds. Yung pambubudol niya sa AFP, doon sa Youth Leadership Summit. Yung death threat niya sa presidente. Yung allegation ng 2 billion pesos sa mga bank accounts. At iba't iba pa, marami pa. Yung ito pa, yung kay Ramil Madriaga, yung pinondohan ng kanyang kampanya ng mga drug lord at pogo operators. Di ba? Parang tapos ang gagawin mo,
Ang ginawa mong sagot, pupunta kang Supreme Court. Parang, so sa ating mga Pilipino, it doesn't make sense. Hindi siya nagja-jive. Bakit ka nagtatago? Graft and corruption, bribery, high crimes, 'di ba? So, yun ang mga allegation sa kanya eh. So, bakit hindi mo pinapatunayan na mali kami? Ganun tayong mga Pilipino. Bakit ka nagtatago? Akala ko ba matapang? Nasaan ang tapang? Hindi pala matapang, maangas lang. Oo. Kasi mga kababayan, basic lang naman sa atin lahat yun eh. Basic lang sa ating lahat yan. Yung ikaw, pag inaakusahan ka ng krimen, papatunayan mo na mali. Dilinisin mo yung pangalan mo. Hindi yung maghahanap ka, hindi yung magpo-forum shopping ka. O, yun ang forum shopping. Yung forum shopping, mga kababayan, yan yung ginagawa ng mga abogado para makakuha ng judge na papabor sa kanilang sa kanilang kaso. Halimbawa, naramdaman nila na matatalo sila di sa isang court, dilipat sila ng iba or magfa-file sila sa maraming court para para makakuha sila ng kahit isa man lang na favorable resolution. Bawal 'yun. No, forum shopping. Bawal 'yun. Ganun ang ginagawa ni Sarah ngayon, nagfo-forum shopping siya. Hindi niya hinaharap yung sa House. Hindi niya hinaharap itong sa House of Representatives. Yung kanyang actual na impeachment complaint. Pero, humaharap siya sa media. Diba? Kuda ng kuda si Michael Powa sa media. Inutusan niya yung mga kaalyado niya na magpunta sa Korte Suprema para questionin yung resulta or yung utos, subpina sa kanyang mga dokumento. Di ba? So, may problema eh. Nagkakaroon ngayon ng tawag diyang cognitive dissonance eh. Yung paniniwala mo, iba sa nangyayari sa realidad. So ngayon, nalilito ka. Ano ba ang totoo? Ano ba talagang papaniwalaan ko? Yun, cognitive dissonance yun. Nagkakaroon ngayon ng cognitive dissonance yung mga medyo supporters lang ng Duterte. Hindi sila hyper, hindi sila DDS. Pero sumusuporta sa Duterte. Nagkakaroon ngayon sila ng questions. Ay, bakit ganun? Akala ko ba matapang? Di ba, Lynn Mariano? Oo. Kasi diba, ang gusto ni Sara Duterte, bloodbath daw eh. Ano nangyari sa bloodbath? Naging bubble bath? Oo. Bakit ganun? Nalilito ngayon ng taong bayan. Ano ba talaga? Hindi ba talaga siya guilty? Bakit ayaw niyang harapin? Ba't ayaw niya sagutin? Oh. Cognitive dissonance ngayon yan. Kaya ngayon, ang gagawin ni Sara Duterte, guguluhin yung kwentuhan. Para lang maisalba yung sarili niya. Kaso ang problema, mukhang di yata nagwo-work. Hindi nagwo-work yung distraction niya, yung mga diversionary tactics niya, hindi umuubra. Paano ba naman diversionary tactic mo? May cancer daw si PBBM. Ano ba namang klaseng katangahan yun? Diyos ko. Ano ba namang klaseng diversionary tactic yun? Kabubuhan. Sobra. Diba? So, malabo. Malabo talaga mangyari yung malabo mangyari yung gusto niya mangyari. Oo. Malabo. Malabo talaga sa sabaw ng pusit. Mas malabo pa sa sabaw ng pusit yung gusto niya mangyari. Also, mga kababayan, habang tumatagal ang panahon at umiiwas sa mga issue, tumitibay din ang paniniwala ng marami na baka guilty talaga siya. Oo. So, 33% ang laki niya, no? At saka ang laki ng binagsak. Ang laki ng binagsak. And ngayon, mga kababayan, mukhang na-overcome na ng Marcos administration yung although it's still an issue, pero
mukhang ano unti-unti nang nalalampasan ng Marcos administration yung stigma of the flood control. Bakit? Kasi nafa-file na ng kaso yung mga dapat ma-filean. Dumalabas na yung mga warrant of arrest. Tapos, one of these days, may lalabas na bagong warrant for a senator. So, tapos, unti-unting lumiliwanag sa taong bayan unti-unting lumiliwanag na, ay, mukhang hindi nga related kay PBBM yung flood control scam. Kasi, in-impeach na nga siya pa dahil dun sa flood control scam. Kaso, hindi nakapagpakita ng ebidensya. Wala na pakitang ebidensya para i-impeach si PBBM. So, it's becoming a self-correcting propaganda. Self-correcting na siya. Kusa siyang umaayos, kumbaga. At it's all because of the political will of PBBM na talagang wala siyang in-exempt. Wala exempted. Nagkakataon lang talaga na walang ebidensya sa iba. For example, again, babalikan natin yung allegation ni Benjamin Magalong kay Martin Romualdez. Hanggang ngayon, wala siyang pinapaitang ebidensya. 777, walang ebidensya. 30-30-30, walang ebidensya. Flood control scam, walang ebidensya. Paano gagawin mo? Paano mo paparusahan yun? Diba? Kung kaagatin mo yun, mukha ka lang eng-eng pag papatulan mo yun. Mukha ka lang eng-eng kung papatulan mo yun. So, yung hump, the hump of the flood control controversy, medyo medyo nawawala na. Kasi, sana yun? Ito. 23% compared to Sara's 33% pagdating sa impeachment. Napakalaki. Ibig sabihin, between the two, mas may perception na si Sara Duterte ang corrupt kaysa kay PBBM. Kasi kung pagkukumparahin mo yung dalawa ito yung dalawang number one Although, it's not apples to apples, ito kasi sa flood control controversy, ito naman sa impeachment complaints. But both are about the topic of corruption. Parehong corruption yun Pero mukhang mas konti ang naniniwala na corrupt si PBBM kaysa kay Sara Duterte. Ayun ang problema. Yun ang problema. So yun. Diba? Mas corrupt si Sara Duterte. And ito rin yung ito rin yung sinasabi doon sa isang Pulse Asia survey na 51% of respondents who distrust Duterte, kaya sila nag 51% ay dahil corrupt si Sara Duterte. Diba? 51% ng mga walang tiwala kay Sara, kaya sila walang tiwala kay Sara kasi corrupt siya. Nabalitaan ko yan, Manat May. Yung sa Davao LGU na hinaharang yung 20 pesos na bigas, di ba? Davao City. Kung walang 20 pesos na bigas sa inyo, singilin nyo dyan sa mayor nyo kasi hinaharang daw. Nabalitaan ko yan. Nabalitaan ko yan, nakarating sa akin yan. Nitong weekend lang. Diba? So, it seems, mga kababayan, yung imahe ni Sara Duterte na malinis, etc., tapang, malasakit, wala na, nabubura na, guys. Napapalitan na ng korupsyon. At ang namana niyang imahe, unfortunately, ang namana niyang imahe ay yung image ng tatay niya na corrupt. Malas niya. Malas niya kasi yun ang nakuha niya, mga babayan. Sorry siya. Bagsak trust rating ni Sara sa Kalye Survey Vloggers. Sabi ni MB Napoles. Salamat. Wow naman! Wow! Wow! So, yun.
Sara, korap na, tamad pa, sabi ni Omnyo G. Ikaw ka dyan. Oo. Nabalitaan ko yan, yung 20 pesos na bigas, ayaw papasukin ng Davao City. So it seems, mga kababayan, yung mga programa ng national government ay hindi nakakarating sa Davao City. Oo. Or kung hindi man nakakarating sa sa Davao City, baka kine-credit grab nung mayor ng Davao City. Di ba? Baka kine-credit grab. Hindi ko alam. Pero I don't think they're above doing that. Pwede nilang gawin yun. At kasi wala. Mga walang hiya sila eh. Ganun sila eh. Mga walang hiya sila eh. Sanay na tayo nagwawalang hiya ang mga Duterte eh. May bago pa ba doon? Di ba? Wala namang bago doon eh. Anyway, eto, puntahan natin itong ating next topic, mga kababayan. Ito na, ating last topic for tonight. For tonight's video. Dapat alisin na rin yung love bus ni PBBM doon. Baka mamaya, kine-credit grab lang ng mga Duterte. Anyway, mga kababayan, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream. Kita-kita po tayo sa ating susunod na live. God bless. See you tomorrow, guys. Bye! As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.